So, ito pala guys, nagpunta kami sa Biak na Bato nung Good Friday, family outing. At ito, nakapasok na kami papuntang loob. Kasama ko ang aking mga family. At dito pala sa Biak na Bato ay no tour guide, no entry. No entry, no tour guide, I mean. Basta yun na yun. But we have to pay tour guide. Ito pala kasaysayan ng Pilipinas at dito nagtago si Emilio Aguinaldo, ang sabi ng aking sister. At nakarating na kami sa tulay. At sa tulay na ito, 5 tao lang ang pwede makakatawid. So, kami ng mga pamangkin ko at aking asawa ay nauna na at oh my God, kinakabahan ako, takot na takot ako. Parang malaki na ang cellphone ko guys. So, hinawakan ako ng aking asawa hanggang makarating sa dulo. Pakiramdam ko, nasa dulo na ako ng kalangitan. Kung titingnan nyo, ang tulay ay marupok, pero hindi yan. Dinuduyan ka lang ng tulay para matulog, hindi mahulog. Pero ako basta nahihilo ako pag dumaan ako sa tulay. At ang ganda dito guys, marami kayong makitang magandang tanawin, mga lalaking puno, mga bato, at fresh na hangin. At dito pala makita ang KKK, ang ibig sabihin kawatan, kambing, kalabaw. Ay hindi pala guys, kataas-taasan, kagalang-galang, katipunan, ang ibig sabihin yan. Ganon guys. So ayan. So ayun na nga guys, papunta na kami sa mga malalaking bato. At ito ang mga kasama ko, mga pamangkin ko, asawa ko. Medyo mahina-hina na rin sa paglakad sila dahil galing pa kami sa banal na bundok. So ito na guys, habang naglalakad kami, ay manakita kami sapa at napahinto kami lahat dahil gusto na namin lulusubin dahil sobrang init na ng katawan namin. At ang dami pala dito naliligo. At ito na nga, nakita namin na ang malaking bato na kung saan ang mga paniki dito nakatira at napakaamoy ng kanilang mga ihi. At kuhanan kami ng picture bawat isa. Solo ka? Lampas ka to ni. Manda sa akin. Takbuhan kita dyan. At ito guys, pababa na kami dahil papunta na kami sa sapa kung saan ang dami naliligo doon dahil ang mga bata ay naiinit na. So ito na, nakarating na kami sa sapa kung saan ang tubig puro lumot. So, hindi ko alam kung ang kalabaw dito ay naligo rin. And guys, para kaming mga NPA na nilusob namin ang mga kalaban.
Yun pala, inilusob namin ang tubig dahil gustong-gusto na nila maligo. So, ayan. At nakarating na din kami sa Sapa. Tingnan nyo guys, ang daming tao. Daming naligo kahit alam nyo, ang tubig nasa tuhod lang. Hanggang nasa tuhod lang ang tubig. So ito na nga guys, may pwesto na kami para sa aming pahingaan at dyan namin muna ilagay ng mga gamit namin dahil maligo ang mga batang batuta. At ang aking asawa, inyayaya na akong maligo. So ayaw ko guys dahil ang tubig ay hanggang tuhod lang. Gusto ko nasa liig ko para makalangoy ako ng maayos. So ayun na nga guys, lumangoy na ang mga for the boys. Kahit hanggang tuhod lang ang tubig, lumangoy pa rin sila dahil naiinitan sila. Ang aking asawa na iba, ang kulay niya, maputi pa siya sa tubig. Ang sarap ng kanyang ligo, kahit ang tubig ay mababaw, hanggang tuhod lang. Pero noon ka, yung tubig ay parang yelo. So ayan, nakababad sila dahil init na at ang aking asawa ay gustong gusto. So ito na nga guys, tapos na sila maligo at papunta na kami, palabas na kami, papuntang sasakyan. Kanina bago si-charge yung baterya parang na yun, nalubat na Kuya, maglakad. At ito guys, nandito na kami sa sasakyan at pagod na rin kami. At uwi na din kami sa amin.